So mga alaskadora, siguro napansin nyo naman sa social media feeds ninyo na napakaingay ngayon ng tinatawag na background painting saga sa social media. Parang ito na raw yung smoking gun ng sambayanan. Why? First, let's get it out of the way. Ito na, conclusively, mukhang nagkamali naman talaga si Ramil Madriaga sa isang detalye habang siya ay nagte-testify sa Justice Committee ng Kongreso. Take note nagkamali, not necessarily nagsinungaling. Magkaiba yun. Ang sabi kasi ni Madriaga sa isang online meeting na kasama si Vice President Inday Sara Duterte, yung painting daw sa likod niya ay isang regalo mula sa kanya. Ayun yung Zoom call. Ginawa daw ito ng isang scholar mula sa Laguna at binigay daw niya ito sa Vice Presidente. Ang problema, the next day, naglabas ng pahayag ang mismong artist ng painting sa likod ni VP Sara, si Tanya Gaisano Lee, a great artist. Siya daw ang tunay na may likha ng painting. Confirmed. Tama siya. Tama. Siya talaga, walang duda. Siyempre, nagpiesta ang mga taga-suporta ng Vice Presidente. Biglang natuto mag-Latin. Falsis in uno, falsis in omnibus. If you're wrong in one detail, you are wrong in everything. Kamag-anak ba yan ni Attorney Falsis? Just falsis in uno. Falsis. Kung nagsinungaling daw si Madriaga tungkol sa painting na napaka-strange detail, walang kwenta ng buong testimonya niya. Pero parang nakalimutan nila may super logical at reasonable explanation kung bakit nandito si Madriaga Kasi ang katotohanan, ayan, tignan ninyo yung picture, may painting naman talagang ginawa yung isang Laguna scholar na si Emil Grace Casamina. Ayun siya. At kung titignan mo, sobrang magkahawig ang dalawang artwork, as in magkamukhang magkamuka. Lalo na kung di ka artist. Ang daling malito. Lalo na kung sa computer screen o cellphone mo lang tinitignan habang nasa Zoom Low call. resolution. Take note, low resolution, small screen. Sabi ko nga, nagkamali, not necessarily nagsinungaling. Maling akala. Pero ito yung mas mahalagang tanong. Bakit? Why oh why? Bakit ba dito umiikot ang diskusyon? Habang abala ang ilan sa paghimay kung sino ang nagpinta at kung alin ang nauna, may plagiarism pa raw, tahimik na naiiwasan ng mas mabigat na usapin ang pondo ng bayan. Bakit dinecline ng Commission on Audit ang appeal kaugnay ng Notice of Disallowance sa confidential funds? Ano ang kulang sa paliwanag? Ano ang hindi nagtugma sa dokumento? Ito ang mga tanong na may tunay na bigat. Hindi ang brush stroke o pirma sa canvas. Hindi kasama ang painting sa reklamong iniimbestigahan, sabi nga ni Kong Jude Process. Hindi rin ito ang sentro ng accountability. Pero dahil mas madaling pag-usapan ang kulay kaysa numero, doon tayo tinutulak at doon nagiging malinaw ang laro. Kapag ang diskusyon ay umiikot sa bagay na madaling pagdebatehan pero walang direktang kinalaman sa pananagutan, malamang may mas mahalagang usapin na iniiwasan. Hindi ito aksidente. Strategy ito. Sa huli, simple lang ang dapat tandaan. Ang isang painting pwedeng kopyahin o ipaliwanag sa iba't ibang paraan. Pero ang pondo ng bayan, lalo na kung ito ay confidential, iisang pamantayan lamang yan. Malinaw na paggamit at maayos na pag-uulat. At yan ay hindi drawing lamang. Yun. Kung pupunta ako sa sinabi mo, di ba, hindi yun ang mga issue Kung ano ba yung pinakamahalagang issue talaga na dapat pagtuunan, pag impeachment ang pinag-usapan. Kung akong tatanungin, no, kasi siyempre iba-iba din kami ng pananaw bilang may membro ng Justice Committee. Ako babalikan ko talaga bakit tayo napunta sa impeachment. Nagkaroon tayo ng investigation sa good government ng 19th Congress. In fact, ako nagtanong kay Ginang Gina Acosta. Nung binigay yung pera, nakuha yung pera sa Land Bank, kanino mo ibinigay? Sabi niya, in fact, I was ready for her not to deny it. Pero she answered immediately, sabi niya, kay Colonel Lachica. Sa PSG nga pala, naalala ko, duffel bag, no? Bakit mo binigay kay Colonel Lachica? Meron bang kasulatan? Meron bang written authority? Sabi niya, wala po. At sino ang nagbigay? Ang sabi, si Vice President. Kinonfirm doon sa iba. Sabi, in fact, kung hindi ako nagkakamali, meron pang sinabi si Attorney Poway. It was the Vice President who gave that instruction. Diba? Parang lahat nagtutugma na ganun. Now,
unfortunately, sa sistema natin, there's only one way to hold the Vice President accountable. Sa mismo. Yes. And that's the impeachment process. Yes. So, kumbaga, itong proseso natin ngayon, dugtong lang nung sinimulan namin. At I think, bilang mga public officials, we're duty-bound to explain yung katotohanan dito, di ba? Lahat naman kami accountable in some other ways. Alam naman natin may iba't ibang issue ng accountability na pinag-uusapan ngayon. At eto, nakita natin mula ng simula at ninaantay natin kung paano natin ano yung kahangtungan nito. At yung dinadaan ng proseso sa Kongreso, kaparte yun ng prosesong ating sinimulan at tuloy-tuloy. Siguro, I think part of the problem, Kong, is, alam mo, tayong mga Pilipino, mahilig tayong manood ng sine, mga Netflix series, yung mga courtroom drama. Yeah, So, iniisip nila, ito, courtroom drama to, merong this is like a trial. Hindi po, pinaliwanag po ni Kong Asidre na this is a hearing. Kasi yung mga ibang heckler dyan, may mini-trial na nalalaman eh. Apektado kaya? Ito guys, apektado kaya itong sa nangyayaring impeachment hearing, hindi mini trial kasi itong meron tayo ditong heckler na nagpauso nun eh. Sinisisi yung mga kongresista, hindi naman talaga eh, di ba? Pero apektado kaya? Guilty as charged. Yeah.